Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. At ngayon ay susuriin natin ang paksang 8 likas na pagkain na tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar, cholesterol, at sirkulasyon para sa mga taong may diabetes. Alam mo ba na may isang dahon, isang dahon lang, na kayang gawin ang hindi kaya ng karamihan sa mga gamot? Nakakatulong itong magpababa ng blood sugar, magbawas ng masamang cholesterol, at magpalakas ng sirkulasyon ng sabay-sabay. Mukhang imposible, di ba? Kung ikaw ay may diabetes, alam mo ang araw-araw na laban, pag-check ng iyong asukal, pag-aalala sa sakit sa puso, pamamanhid sa iyong mga paa, o ang mga gabing walang tulog dahil sa pag-iisip kung may mga komplikasyon na paparating. Sinubukan mo na ang mga tableta, dieta, marahil pati na ang insulin, ngunit tila walang talagang gumagana sa pangmatagalan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang kalikasan ay tahimik na nagtataglay ng isang mabisang solusyon? Isang simpleng berdeng dahon na ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina ay ngayon ay nakakakuha ng pansin ng mga modernong mananaliksik. At hindi ito hype. Sinusuportahan ito ng mga pag-aaral. Nakakaranas ng tunay na pagbabago ang mga tao. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano talaga ang dahon na ito, kung paano ito gumagana sa loob ng iyong katawan, at kung bakit ito ay pinag-uusapan sa mundo ng medisina. Malalaman mo kung paano nito pinapatatag ang blood sugar, tinutunaw ang masamang kolesterol, at sinusuportahan ang maayos na daloy ng dugo nang hindi umaasa sa mga mamahaling gamot o sintetikong supplement. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga taong tulad mo na pagod na sa mga mabilisang lunas at nais ng tunay na natural na solusyon na suportado ng agham at ipinapaliwanag ng may malasakit. Kung handa ka ng bawiin ang iyong kalusugan ng walang kalituhan, nasa tamang lugar ka. Kaya, tuklasin natin ang makapangyarihang dahon na ito. Ano ito? Paano ito gamitin? At bakit ito maaaring ang nawawalang piraso sa iyong paglalakbay laban sa diabetes? Numero 8. Pipino na may balat. Dahan-dahan muna tayo at pag-usapan ang isang bagay na nakakagulat na makapangyarihan. Pipino na may balat. Ito ay napakakaraniwan. Marahil ay meron ka nito sa iyong ref ngayon. Ngunit iilan lang ang nakakaalam na ang simpleng gulay na ito ay maaaring tahimik na gumana sa likod ng mga eksena upang suportahan ang iyong blood sugar, cholesterol, at maging ang circulation. Bakit ganoon? Ano ang nagpapabisa sa pipino na may balat? Ang sikreto ay nasa mayaman nitong kombinasyon ng tubig, fiber, potassium, at isang hindi gaanong kilalang compound na tinatawag na silica. Ang halo na ito ay nag-aalok ng higit pa sa hydration. Direkta nitong sinusuportahan ang mga daluyan ng dugo at ang mga sistema na pinakaapektado ng diabetes. Ganito ito gumagana. Ang potassium sa mga pipino ay tumutulong na i-regulate ang balanse ng likido sa katawan. Maaaring mukhang maliit ito, ngunit malaki ang epekto nito para sa iyong puso at presyon ng dugo. Ang matatag na balanse ng likido ay nagpapanatili sa iyong mga daluyan ng dugo na nakarelax, na nagpapabuti sa sirkulasyon at nagbabawas ng bigat sa puso. Nangangahulugan ito ng mas maraming oxygen sa iyong utak, mas maraming enerhiya sa buong araw, at maging mas mahusay na memorya at mood. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, malabo ang isip, o mababa ang enerhiya kamakailan, maaring ito ang isang piraso ng puzzle. Ngayon, pag-usapan natin ang silica. Ang trace mineral na ito ay madalas na hindi napapansin,
Ngunit mahalaga ito sa pagpapanatili ng lakas at pagiging flexible ng iyong mga ugat. Ang mahina at namamagang mga daluyan ng dugo ay isang mapanganib na resulta ng hindi maayos na pamamahala sa diabetes. Sinusuportahan ng silika ang iyong mga ugat, kasukasuan at buto. Pinapalakas hindi lamang ang iyong panloob na kalusugan, kundi pati na rin ang nakikita sa labas. Mas mahusay na pagkalastiko ng balat, mas matibay na kuko, at maging mas makintab na buhok. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ang mga pipino ay halos 95% na tubig, na ginagawa itong isa sa pinakamahusay na pagkain upang suportahan ang paggana ng bato. Para sa mga diabetic lalo na, mahalaga ito. Ang mabuting hydration ay tumutulong sa mga bato na alisin ang mga lason na kung hindi ay mananatili sa iyong dugo, na nag-aambag sa tahimik na pamamaga. Ang nakatagong puwersa sa likod ng maraming komplikasyon tulad ng neuropathy, pagkawala ng paningin at mabagal na paggaling ng sugat. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang banayad na epekto ng pipino sa blood sugar. Ang kanilang mild hypoglycemic effect ay tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal, lalo na kung kinakain mo sila kasama ng iba pang pagkaing mayaman sa fiber o protina. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting pagtaas at pagbaba ng asukal, mas katatagan at mas kontrol. Narito ang isang tip. Laging kainin ang pipino na may balat. Dito nakakonsentra ang karamihan sa fiber, sa antioxidants at nutrients. Siguraduhing organic ang mga ito o hugasan ng maigi upang maiwasan ang mga pestisidyo. Maaari mo itong hiwain sa mga salad, i-blend sa mga green juice, o simpleng kainin bilang isang malutong na merienda sa buong araw. At hindi lang ito tungkol sa nutrients. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. Ang pagbuo ng ganitong simpleng ugali sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring maging isang tahimik at makapangyarihang pagkilos ng pagpapagaling. Isipin ito bilang natural na depensa ng iyong katawan. Isang araw-araw na kaalyado na gumagana ng naayon sa iyo, hindi laban sa iyo. Ngayong naiintindihan mo na ang kapangyarihan ng pipino, hintayin mong makita kung ano ang kayang gawin ng isang himalang dahon na ito. Ito ay mas mabisa pa, suportado ng tradisyon, kinumpirma ng modernong agham, at pinagkakatiwalaan ng mga taong nagpabago ng kanilang kalusugan ng hindi ganap na umaasa sa gamot. Numero 7. Lila na repolyo. Suriin nating mabuti ang isang bagay na maaaring tahimik na nakalagay sa iyong ref, lila na repolyo. Sa unang tingin, maaaring mukhang isang makulay na dagdag lamang sa iyong salad bowl. Ngunit sa ilalim ng matingkad nitong kulay ay may nakatagong likas na lakas. Isang bagay na tahimik na sumusuporta sa blood sugar, antas ng kolesterol, at circulation ng sabay-sabay. Kaya, ano ang sikreto? Ang matapang na kulay ng lila na repolyo ay nagmumula sa isang compound na tinatawag na anthocyanins. Ang mga natural na pigment na ito ay hindi lamang nagpapaganda sa gulay. Sila rin ay malalakas na antioxidant na lumalaban sa pamamaga sa antas ng selula. Bakit mahalaga yon para sa mga diabetic? Dahil ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga komplikasyon tulad ng pinsala sa nerbiyos, mahinang daloy ng dugo, at maging ang insulin resistance. Sa pagkain ng mas maraming lila na repolyo, hindi ka lang nakakakuha ng nutrients.
Binibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong pakalmahin ang tahimik na apoy mula sa loob. Ngunit simula pa lang iyan, isa sa pinakamalaking regalo ng anthocyanins ay kung paano nila pinoprotektahan ang iyong mga daluyan ng dugo. Tumutulong sila na mapanatili ang pagkalastiko at lakas ng iyong mga ugat at maliliit na ugat na nagbibigay daan para sa mas mahusay na sirkulasyon at daloy ng oxygen. Kung nakaramdam ka na ng pagod na mga binti, manhid na mga daliri sa paa, o malamig na mga kamay, maaaring ito ay dahil sa mahinang daloy ng dugo. Tumutulong ang lila na repolyo na bawasan yon na nagpapababa sa iyong panganib sa mga mapanganib na kondisyon tulad ng thrombosis at hypertension para sa isang taong may diabetes. Bawat maliit na pagpapabuti sa daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas magandang pagkakataon upang maiwasan ang mga seryosong komplikasyon. At huwag nating kalimutan ang tungkol sa kolesterol. Isang malaking alalahanin para sa mga namamahala ng type 2 diabetes. Ang lila na repolyo ay mataas sa dietary fiber na kumakapit sa masamang kolesterol, LDL, sa iyong digestive system at inilalabas ito sa katawan sa pamamagitan ng dumi. Binabawasan nito ang pagdami ng kolesterol sa iyong mga ugat na tumutulong na maiwasan ang atherosclerosis, ang tahimik na paninigas ng ugat na nauugnay sa atake sa puso at stroke. Ngunit may isa pang papel na ginagampanan ang repolyong ito at ito ay malaki. Sinusuportahan nito ang kalusugan ng atay, na madalas na hindi napapansin sa pamamahala ng diabetes. Ang iyong atay ay responsable sa pag-regulate ng pag-iimbak ng glucose at production ng insulin. Kapag ang atay ay sobra sa trabaho o namamaga, nagiging mas mahirap kontrolin ang blood sugar. Ang mga antioxidant at phytonutrients sa lila na repolyo ay tumutulong na mag-detoxify ng atay, magpabuti ng insulin sensitivity, at gawing mas matatag ang iyong metabolismo. Ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang magarbong paraan para matamasa ang mga benepisyong ito. Kainin ang lila na repolyo ng hilaw sa mga salad upang mapanatili ang kapangyarihan nitong antioxidant. Igisa ito ng bahagya kasama ng bawang at olive oil para sa isang mainit na side dish. O subukan itong fermented bilang sauerkraut upang suportahan ang kalusugan ng iyong bituka at panunaw. Anuman ang paraan ng pagkain mo nito, binibigyan mo ang iyong katawan ng natural na linya ng depensa araw-araw. Maaari mong isipin, kamangha-mangha ito, ngunit meron bang mas malakas pa? Sa totoo lang, may isang partikular na dahon, isa na ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina na maaaring ang pinakamakapangyarihang natural na lunas para sa diabetes. Suriin natin ang misteryosong dahon na ito sa susunod at tuklasin kung paano nito maaaring radikal na baguhin ang paraan ng iyong pamamahala sa iyong kalusugan. Numero 6. Hilaw na pulang sibuyas. Ilipat natin ang ating focus sa isang bagay na maaaring iniiwasan mo dahil sa matapang na amoy nito. Hilaw na pulang sibuyas. Maaaring mahapdi ito sa iyong mga mata at manatili sa iyong hininga. Ngunit ang ginagawa nito sa loob ng iyong katawan ay walang katulad na kamangha-mangha. Lalo na kung ikaw ay nakikipaglaban sa diabetes, mga problema sa kolesterol, o mga issue sa sirkulasyon. Bakit napakalakas ng hilaw na pulang sibuyas? Ang mahika ay nasa isang compound na tinatawag na quercetin, isang flavonoid na may malakas na anti-inflammatory at antioxidant na mga katangian. Gumagana ang quercetin sa maraming paraan. Nakakatulong itong magpababa ng blood sugar,
magbalanse ng kolesterol, at protektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress. Malaking bagay iyon para sa mga taong may diabetes dahil ang iyong mga ugat ay nasa ilalim ng patuloy na presyon mula sa mataas na glucose at pamamaga. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pulang sibuyas sa iyong mga pagkain, tinutulungan mo ang iyong katawan na lumaban ng natural. Hatiin natin ito. Una, ang quercetin ay tumutulong na magpababa ng antas ng blood glucose sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity at pagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa bituka. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting pagtaas at pagbaba ng blood sugar, na nangangahulugang mas matatag na enerhiya, mas magandang mood, at mas kaunting pinsala sa mga organo tulad ng iyong bato, mata at puso. Para sa mga taong may pre-diabetes o type 2 diabetes, ang malit na pang-araw-araw na ugali na ito ay maaring suportahan ang pangmatagalang kontrol sa blood sugar ng walang karagdagang gamot. Ngunit simula pa lang iyan, ang hilaw na pulang sibuyas ay gumaganap din ng isang malaking papel sa pamamahala ng kolesterol. Nakakatulong itong bawasan ang antas ng LDL, masamang kolesterol, habang pinapataas ang HDL, mabuting kolesterol. Nagtataguyod ito ng isang malusog na lipid profile na pumipigil sa pagdami at paninigas ng kolesterol sa iyong mga ugat. Ito ay tulad ng pagbibigay ng malalim na paglilinis sa iyong mga daluyan ng dugo ng natural. Ngayon, pag-usapan natin ang sirkulasyon. Ang diabetes at mataas na kolesterol ay madalas na humahantong sa makapal at mabagal na dugo, na nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo, mataas na presyon ng dugo, at sakit sa puso. Dito nagiging game changer ang mild anticoagulant effect ng pulang sibuyas. Dahan-dahan itong tumutulong na panatilihing mas malabnaw ang iyong dugo, na binabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng mapanganib na pamumuo tulad ng thrombosis. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugang mas maiinit na kamay at paa, mas matalas na pag-andar ng utak, at mas mababang panganib ng atake sa puso at stroke. Higit pa rito, ang hilaw na pulang sibuyas ay tumutulong na suportahan ang pancreas, ang organ na responsable sa paggawa ng insulin. Ang quercetin at sulfur compounds sa sibuyas ay nagbabawas ng pamamaga sa pancreatic tissue, na maaaring magpabuti sa kakayahan ng iyong katawan na pamahalaan ang asukal sa paglipas ng panahon. Hindi ito tungkol sa mabilisang lunas. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng balanse mula sa loob. At ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang mga benepisyong ito, kainin ito ng hilaw. Maaaring sirain ng init ang ilan sa mga delikadong flavonoid na nagpapabisa sa pulang sibuyas. Magdagdag ng maninipis na hiwa sa iyong salad, i-dice ito sa iyong salsa, o mag-blend ng kaunting halaga sa mga sariwang juice. Nagdaragdag ito ng lasa, lutong, at isang malakas na suntok sa kalusugan ng sabay-sabay. Mahalaga ang maliliit na pagbabagong ito. Kapag pinili mo ang hilaw na pulang sibuyas kaysa sa mga ultra-processed na dressing o mga sarsa na puno ng sodium, pinipili mo ang pagpapagaling kaysa sa pinsala, nagpapadala ka ng mensahe sa iyong katawan, gusto kitang suportahan, at hulaan mo, ang susunod na sangkap sa aming listahan ay maaaring mas makagulat sa iyo. Hindi lamang ito masarap at abot kaya, ngunit mayroon itong kapangyarihang pakalmahin ang pamamaga, ayusin ang mga daluyan ng dugo, at protektahan ang iyong puso ng sabay-sabay. Tingnan natin kung ano ang hindi ka panipaniwalang nakapagpapagaling na pagkaing ito at kung paano ito madaling maisasama
sa iyong diabetic-friendly na routine. Numero 5, Yakon Root. Lumipat tayo sa isang bagay na malamang na nilagpasan mo lang sa palengke nang hindi mo napapansin ang tunay na kapangyarihan nito. Yakon Root. Maaring mukhang simple ito sa labas, ngunit sa loob ay isang natural na hiyas para sa sinumang namamahala ng blood sugar, kolesterol at sirkulasyon. Kaya, ano ang nagpapab-espesyal sa Yakon Root? Ang susi ay nasa isang natatanging uri ng fiber na taglay nito na tinatawag na inulin. Hindi ito basta-basta fiber. Gumaganap ito bilang isang prebiotic na nagpapakain sa mga friendly bacteria sa iyong bituka. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang kalusugan ng iyong bituka ay may nakakagulat na malaking papel sa iyong metabolismo, immune function, at maging kung gaano kahusay pinamamahalaan ng iyong katawan ang glucose sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mabubuting bakterya sa bituka. Sinusuportahan ng Yakon Root ang natural na kakayahan ng katawan na i-regulate ang blood sugar at bawasan ang pamamaga, parehong pangunahing alalahanin sa diabetes. Pinapabagal din ng inulin ang pagsipsip ng glucose sa iyong digestive tract. Nangangahulugan iyon na mas dahan-dahan ang pagtaas ng iyong blood sugar pagkatapos kumain, na tumutulong na maiwasan ang mga matatalim na pagtaas na maaaring mag-iwan sa iyong pakiramdam na pagod, nahihilo, o balisa. At dahil pinapagaan nito ang pasanin sa iyong pancreas, nakakatulong din itong bawasan ang insulin resistance sa paglipas ng panahon. Isang mahalagang hakbang sa pag-iwas o pamamahala ng type 2 diabetes. Ngunit hindi tumitigil ang yakon sa blood sugar. Sinusuportahan din nito ang iyong cardiovascular system sa pamamagitan ng pagbabawas sa pagsipsip ng mga mapanganib na taba. Nakakatulong ito na panatilihing kontrolado ang iyong antas ng kolesterol, lalo na ang mapanganib na LDL cholesterol na bumabara sa mga ugat at nagpapataas ng iyong panganib sa stroke o atake sa puso. Kasama ng nilalaman nitong fiber, ang Yakon Root ay nagiging isang natural na detoxifier para sa iyong mga daluyan ng dugo na pinapanatili silang flexible at malinis sa bara. At narito ang isang bagay na mas makapangyarihan pa. Binabawasan ng yakon ang pamamaga sa buong katawan. Kapag malusog ang iyong bituka, mas kaunting inflammatory signals ang ipinapadala nito sa iyong daluyan ng dugo. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na sirkulasyon, mas mababang presyon ng dugo, at mas kaunting sakit o paninikip sa iyong mga binti, paa, at dibdib para sa mga diabetic o sino mang may mahinang daloy ng dugo. Ito ay isang game changer. Ang Yakon Root ay puno rin ng mga antioxidant na tumutulong na labanan ang oxidative stress. Nangangahulugan ito ng mas kaunting pinsala sa selula, mas matatag na antas ng enerhiya, at mas mahusay na kalidad ng buhay sa pangkalahatan. Kung ikaw ay namamahala sa diabetes, mga alalahanin sa puso, o gusto mo lang makaramdam ng mas masigla, ang yakon ay tumutulong na suportahan ang mga sistemang nagpapanatili sa iyong paggana. Ang pinakamagandang bahagi, ang yakon ay versatile. Maaari mo itong kainin ng hilaw at gadgarin sa mga salad o gamitin ito do sa powdered o flour form para sa pagbe-bake ng mas malusog na pagkain. Kahit na maliit na bahagi ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba kapag kinakain ng tuloy-tuloy. Ito ay natural na matamis ngunit mababa sa calories, kaya nasasapatan nito ang iyong mga cravings nang hindi nakakasama sa iyong blood sugar. Minsan ang pinakamakapangyarihang mga tool para sa pagpapagaling ay hindi nagmumula sa mga bote ng gamot. Sila ay tahimik na tumutubo sa lupa.
Pinapatunayan ng yakon root na madalas na mas alam ng kalikasan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na item sa listahang ito ay hindi lang pagkain, kundi isang berdeng dahon na napakalakas na tinawag itong insulin plant sa tradisyonal na medisina. Alamin natin kung ano ang kayang gawin ng maalamat na dahon na ito sa susunod. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, siguraduhing mag-iwan ng komento, pindutin ang like, at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na nilalaman tungkol sa kalusugan na talagang mahalaga. At huwag kalimutang tingnan ang description sa ibaba. Inilista ko ang ilang mga pinagkakatiwalaang produkto para sa kalusugan na personal kong sinusuportahan. Maingat itong pinili upang suportahan ang iyong blood sugar at pangkalahatang kagalingan. Numero 4. Hilaw na kasoy. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maliit, creamy, at nakakagulat na makapangyarihan. Hilaw na kasoy. Karamihan sa mga tao ay iniisip ito bilang isang merienda lamang, marahil ay nag-aalala pa na masyado itong mataba. Ngunit ang totoo, kapag kinain sa tamang anyo at dami, ang kasoy ay maaring maging isang lihim na sandata sa iyong laban kontra sa diabetes, mataas na kolesterol, at mahinang sirkulasyon. Ano ang nagpapabisa sa hilaw na kasoy? Nagsisimula ito sa mayaman nitong nilalaman ng malusog na taba, particular na ang monounsaturated at polyunsaturated fats. Ang mga taba na ito ay hindi lamang nananatili sa iyong katawan. Aktibo silang tumutulong na bawasan ang LDL, masamang kolesterol, at palakasin ang HDL, mabuting kolesterol. Nangangahulugan iyon na nililinis nila ang mga bagay na bumabara sa iyong mga ugat at pinapalitan ito ng mga proteksyon na lipid na sumusuporta sa mas maayos na daloy ng dugo. Ngunit ang kapangyarihan ng kasoy ay higit pa sa taba. Sila rin ay mayaman sa magnesium, isang mineral na sumusuporta sa mahigit 300 metabolic functions, kabilang ang pagkontrol sa blood sugar, regulasyon ng insulin, at balanse ng presyo ng dugo. Maraming tao na may type 2 diabetes ang may kakulangan sa magnesium at hindi man lang nila alam. Kapag kulang sa magnesium ang iyong katawan, nagiging hindi gaanong epektibo ang insulin na humahantong sa mas mataas na antas ng blood sugar. Ang isang maliit na dakok ng kasoy ay maaaring makatulong na punan ang kakulangang iyon. Isa pang mahalagang nutrient sa kasoy ay copper. Madalas itong hindi napapansin. Ngunit ang copper ay mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng malakas at flexible na mga daluyan ng dugo. Isipin ito bilang ang balangkas na humahawak sa iyong circulatory system. Sa sapat na copper, ang iyong mga ugat ay nagiging mas nababanat at hindi gaanong madaling masira na nagbabawas sa iyong panganib sa mataas na presyo ng dugo, pagdami ng plaque at maging sa stroke. Nagbibigay din ang kasoy ng isang dosis ng antioxidants na lumalaban sa talamak na mababang antas ng pamamaga na madalas na matatagpuan sa mga taong may diabetes o metabolic syndrome. Ang pamamagas na ba ito ay sumisira sa mga selula, nagpapahina sa insulin signaling, at naglalagay ng patuloy na stress sa iyong puso. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa pamamaga na ito, tinutulungan ng kasoy ang iyong katawan na mas mahusay na tumugon sa insulin at panatilihing maayos ang daloy ng iyong dugo. Ngunit, narito ang susi. Hindi ito tungkol sa pagkain ng isang buong supot, 5, 6 na hilaw, walang asin na kasoy sa isang araw. Idinagdag sa iyong salad, i-blend sa isang smoothie, o simpleng kainin bilang merienda sa hapon, ay maaring gumawa ng tunay na pagkakaiba. Ang susi ay hilaw at walang asin. Ang mga inihaw o inasnan na kasoy
ay maaaring may dagdag na langis o sodium na nagkakansela sa mga benepisyo. Kaya piliin ang pinakamalinis na anyo hanggat maaari. At huwag nating kalimutan ang emosyonal na bahagi. Para sa maraming tao na sumusubok na baguhin ang kanilang pamumuhay, ang pagkain ng merienda ay isa sa pinakamahirap na ugali na baguhin o ang pagkakaroon ng isang bagay na parang indulgent ngunit talagang nakapagpapagaling tulad ng kasoy ay maaring makatulong sa iyo na manatili sa tamang landas ng hindi nakakaramdam ng pagkakait. Hindi ito tungkol sa restriksyon. Ito ay tungkol sa matalino at kasiyasyang mga pagpipilian. Kung ang isang bagay na kasing liit at kasing sarap nito ay may malaking epekto. Isipin kung ano ang posible kapag isinama mo ito sa susunod na pagkain sa aming listahan. Isang ugat na natural na matamis ngunit gumagawa ng mga kababalaghan para sa iyong blood sugar at kalusugan ng bituka. Suriin natin ang underrated na ugat na ito at kung bakit ito nararapat na magkaroon ng lugar sa iyong diabetic-friendly pantry. Numero 3. Tsaa ng dahon ng mulberry. Lumiko tayo ngayon sa isang bagay na mainit, nakakakalma, at lubhang nakapagpapagaling. Tsaa ng dahon ng mulberry. Maaring kilala mo ang puno ng mulberry para sa mga bunga nito, ngunit ang mga dahon nito ay nagtataglay ng isang nakatagong kapangyarihan na higit pa sa lasa. Lalo na kung ikaw ay may mataas na blood sugar, mga alalahanin sa kolesterol, o mahinang sirkulasyon. Ang tsaa na ito ay maaring maging iyong bagong pang-araw-araw na ritual. Kaya, ano ang nagpapabisa sa tsaa ng dahon ng mulberry? Ito ay puno ng chlorogenic acid at flavonoids, mga plant compound na tumutulong sa pag-regulate kung paano pinangangasiwaan ng iyong katawan ang mga carbs at taba. Ang mga compound na ito ay nagpapabagal sa pagsipsip ng carbohydrate sa iyong digestive system. Nangangahulugan iyon na mas dahan-dahan at matatag ang pagtaas ng iyong blood sugar, na iniiwasan ang kinatatakutang pagtaas ng asukal na nagiiwan sa iyong pagod, sumpungin, at wala sa kontrol, ngunit simula pa lang iyon. Isa sa mga pinaka-hindi napapansing benepisyo ng tsaa ng dahon ng mulberry ay ang kakayahan nitong mag-relax ng iyong mga daluyan ng dugo. Binabawasan nito ang paninigas sa iyong mga ugat at tumutulong na alisin ang mga lason na naglalagay ng presyon sa iyong cardiovascular system. Nagre-resulta ito sa mas mahusay na daloy ng dugo, mas maraming oxygen na umaabot sa iyong mga organo, at isang mas malakas at mas matatag na puso kung ikaw ay nakakaranas ng malamig na mga paa at kamay, pagkahilo o paninikip sa iyong dibdib. Maaaring ito ang iyong sagot. Mas kahanga-hanga pa, ang mga dahon ng mulberry ay tumutulong na bawasan ang taba sa tiyan. O, ang matigas na taba sa tiyan na malapit na nauugnay sa type 2 diabetes at sakit sa puso. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga compound sa dahon ay tumutulong na i-regulate ang metabolismo ng taba at maiwasan ang pagdami ng visceral fat sa paligid ng mga mahahalagang organo. At tuwad ng malamang na alam mo, kung mas kaunti ang taba sa tiyan na dala mo, mas mahusay ang iyong insulin sensitivity at pangkalahatang kalusugan ng puso. Pag-usapan din natin ang kolesterol. Ang tsaa ng dahon ng mulberry ay tumutulong na magpababa ng LDL masamang kolesterol habang dahan-dahang pinapataas ang HDL mabuting kolesterol. Nangangahulugan iyon na ang iyong mga daluyan ng dugo ay mas malamang na hindi mabara at mas malamang na manatiling bukas at flexible. Nahihirapan ang iyong puso dito. Gumagana rin ito bilang isang natural na diuretic na tumutulong sa iyong katawan na alisin ang labis na likido na maaaring magparamdam sa iyo ng paglaki ng tiyan
o maglagay ng karagdagang presyon sa iyong mga ugat. Kung nahihirapan ka sa namamaga ng mga paa o binti, ang tsa ng mulberry ay maaaring dahan-dahang magpagaan sa discomfort na iyon nang walang mga side effect ng mga pharmaceutical diuretic. At ang pinakamaganda sa lahat, madali itong gamitin. Ibabad lamang ang isang kutsarita ng tuyong dahon ng mulberry sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Inumin ito ng mainit upang pakalmahin ang iyong mga nerbiyos bago matulog, o tangkilikin itong malamig at nakakapresko sa hapon. Sa alinmang paraan, binibigyan mo ang iyong katawan ng isang bagay na dalisay, nakapagpapagaling at lubos na sumusuporta. Minsan, ang pinakamakapangyarihang gamot ay dumarating sa pinakasimpleng anyo, isang mainit na tasa, ilang higop, at isang araw-araw na pagkilos ng pangangalaga. Ang tsaa ng dahon ng mulberry ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang senyas sa iyong katawan. Narito ako para tulungan kang gumaling. At kung sa tingin mo ay kahanga-hanga ang tsaa na ito, hintayin mo hanggang sa ihayag namin ang susunod na natural na lunas, isang matingkad na pulang gulay na tumatarget sa presyon ng dugo, nagpapalakas ng sirkulasyon, at naghahatid ng isang biglaang enerhiya na talagang mararamdaman mo. Suriin natin ang ugat na ito at tuklasin kung bakit ito naging isang dapat mayroon para sa mga taong namamahala sa diabetes at kalusugan ng puso. Numero 2, shimeji mushroom. Ngayon ay tingnan natin ang isang bagay na banayad, makalupa, at madalas na hindi napapansin, shimeji mushroom. Huwag hayaang lokohin ka ng kanilang maselang hitsura. Ang maliliit na kabute na ito ay nagdadala ng isang malakas na suntok pagdating sa pagprotekta sa iyong puso, pagbalanse ng blood sugar, at pagpapabuti ng sirkulasyon. Sa katunayan, maaaring sila ang isa sa mga pinaka-underrated na pagkain para sa mga taong nabubuhay na may diabetes o mga alalahanin sa cardiovascular. Kaya, ano ang nagbibigay sa shimeji mushroom ng kanilang nakapagpapagaling na potensyal? Nagsisimula ito sa dalawang natatanging compound, beta-glucans at erythadinine. Ang mga natural na sangkap na ito ay gumagana ng magkakasama upang magpababa ng kolesterol, mag-regulate ng taba, at suportahan ang insulin sensitivity. Hatin natin yan sa simpleng mga termino. Ang beta-glucans ay isang uri ng soluble fiber na matatagpuan sa shimeji mushroom na tumutulong na alisin ang LDL cholesterol sa iyong katawan bago pa man ito makarating sa iyong daluyan ng dugo. Gumaganap sila tulad ng isang espongha sa iyong mga bituka, na sinasala ang kolesterol upang ito ay maalis sa pamamagitan ng dumi, sa halip na maabsorb sa iyong mga ugat. Ito pa lang ay makakatulong na bawasan ang pagdami ng plaque, isang pangunahing sanhi ng mataas na presyon ng dugo, stroke, at atake sa puso. Pagkatapos ay dumating ang erythadinine, isang hindi gaanong kilala ngunit makapangyarihang compound na natatangi sa ilang mga kabute. Tinutulungan ng erythadinine na i-regulate ang lipid metabolism, na nangangahulugang pinapabuti nito kung paano pinoproseso at ginagamit ng iyong katawan ang mga taba. Hindi lamang ito nakakatulong na kontrolin ang kolesterol. Maaari rin itong makatulong sa pamamahala ng timbang, isang malaking hamon para sa maraming taong may diabetes. Ngunit paano ang blood sugar? Ang shimeji mushroom ay tumutulong din na mapahusay ang insulin sensitivity na nagpapahintulot sa iyong mga selula na mas mahusay na tumugon sa insulin at sumipsip ng glucose ng mahusay. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting pagtaas ng asukal pagkatapos kumain, mas kaunting stress sa iyong pancreas,
at isang pinababang panganib ng insulin resistance. Sa paglipas ng panahon, maaaring humantong ito sa mas matatag na antas ng blood sugar at maging sa pagbaba ng timbang ng walang mga crash diet o pagkakait. Ang mga benepisyo ay mas malalim pa. Ang shimeji mushroom ay naglalaman ng mga antioxidant na lumalaban sa pamamaga sa mga ugat. Ito ay susi para sa mga diabetic dahil ang talamak na pamamaga ay maaring magpatigas sa mga daluyan ng dugo at paghigpitan ng sirkulasyon. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa pamamaga, tinutulungan ng shimeji na panatilihing flexible ang iyong mga ugat na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas madali sa iyong mga organo, utak at mga paa at kamay. At narito ang isang bagay na gusto ng maraming tao. Ang shimeji mushroom ay mababa sa calories ngunit mayaman sa protina at fiber. Ginagawa silang perpekto para sa sino mang sumusubok na pamahalaan ang kanilang timbang habang nananatiling busog at kontento. Idagdag sila sa mga sopas, stir-fry, o iserve silang ginisa sa olive oil na may bawang para sa isang ulam na kasing nakapagpapagaling at kasing sarap. Ang paggawa sa shimeji mushroom na bahagi ng iyong routine ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon. Ito ay tungkol sa empowerment. Ito ay tungkol sa pag-alam na maaari mong suportahan ang iyong katawan kahit na sa isang bagay na kasing liit ng isang kabute. Bawat kagat ay nagiging isang tahimik na tagumpay sa iyong paglalakbay sa kalusugan. At ngayon ay narating na natin ang sandaling hinihintay ninyo. Susunod ay ang pinaka-nakakagulat na sangkap sa lahat. Isang simpleng dahon na napakalakas na tinawag itong insulin ng kalikasan. Tuklasin natin kung ano ito, paano ito gamitin, at kung bakit ito ay nagbabago ng buhay sa buong mundo. Numero 1, tsaa ng dahon ng mangga. At ngayon ay dumating na tayo sa maaaring pinaka-nakakagulat at makapangyarihang item sa ating buong listahan. Tsaa ng dahon ng mangga. Oo, tama ang narinig mo. Hindi ang prutas, hindi ang juice, kundi ang simpleng dahon ng puno ng mangga. Madalas na hindi pinapansin o itinatapon. Ang mga dahon na ito ay tahimik na nakakakuha ng pagkilala para sa kanilang kahangahangang epekto sa blood sugar, cholesterol, at sirkulasyon, lalo na sa mundo ng natural na pangangalaga sa diabetes. Kaya, ano ang nagpapabisa sa tsaa ng dahon ng mangga? Ang mahika ay nasa isang compound na tinatawag na mangiferin, isang malakas na antioxidant na nagbibigay ng anti-inflammatory, anti-diabetic, at heart protective effects ng sabay-sabay. Tumutulong ang mangiferin na magpababa ng blood sugar ng natural sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagsipsip ng glucose sa mga bituka at pagsuporta sa malusog na paggana ng insulin. Nagreresulta ito sa mas kaunting pagtaas ng asukal pagkatapos kumain at mas pare-parehong enerhiya sa buong araw. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Isa sa mga pinakakahangahangang ginagawa ng mangiferin ay ang protektahan ang mga selula ng pancreas, ang mga mahalagang beta cell na gumagawa ng insulin. Para sa sinumang nabubuhay na may prediabetes o type 2 diabetes, ang pag-iingat sa mga selulang ito ay mahalaga para sa pangmatagalang control sa blood sugar. Ang tsaa ng dahon ng mangga ay hindi lamang nagpapagaling ng mga sintomas. Sinusuportahan nito ang mismong organ na responsable sa pamamahala ng glucose. Sa usapin ng sirkulasyon, pinapabuti ng mangiferin ang paggalastiko at lakas ng mga daluyan ng dugo na tumutulong sa dugo na dumaloy ng mas malaya at binabawasan ang stress sa puso. Kapag madaling dumadaloy ang dugo, lahat ng iyong organo, utak at kalamnan ay tumatanggap ng oxygen at nutrients na kailangan nila upang gumana ng mahusay.
Nangangahulugan ito ng mas mahusay na focus, mas kaunting malamig na kamay o paa, at mas mababang panganib ng mga komplikasyon tulad ng hypertension o stroke. At hindi ito nagtatapos doon. Ang mga dahon ng mangga ay naglalaman din ng flavonoids at tannins, dalawang plant-based compound na tumutulong na bawasan ang LDL cholesterol at triglycerides. Parehong pangunahing panganib na kadahilanan para sa sakit sa puso. Magkasama, pinapanatili nilang malinis ang iyong mga ugat, protektado ang iyong puso at kontrolado ang iyong presyo ng dugo. Mayroon ding nakakakalmang bonus sa tsaa na ito. Maraming gumagamit ang nag-uulat na ang tsaa ng dahon ng mangga ay may banayad na epekto sa pagre-relax, na tumutulong na magpababa ng stress, na siya namang sumusuporta sa mas malusog na antas ng blood sugar. Tulad ng maaring alam mo, ang mga stress hormone tulad ng cortisol ay maaring mabilis na magpataas ng blood sugar, kaya sa pamamagitan ng pagpapakalma sa nervous system. Nakakatulong ang tsaa na ito sa isa pang antas. Madali itong ihanda. Pakuluan lamang ang 4 o 5 malinis na dahon ng mangga sa tubig sa loob ng 10 minuto. Hayaan itong humalo at uminom ng 1 o 2 tasa sa isang araw, umaga o gabi. Maaari itong ihain ng mainit o malamig. At marami ang nasisiyahan dito na may isang piga ng lemon o isang cinnamon stick para sa dagdag na lasa at benepisyo. Ang kagandahan ng tsaa ng dahon ng mangga ay hindi lamang nasa kapangyarihan nitong suportado ng agham, kundi sa kung gaano ito ka-accessible at banayad. Hindi pinadwali ng tableta. Hindi pinadwali isang crash diet. Ito ay isang tahimik na tasa ng suporta mula sa kalikasan na nagpapaalala sa iyong katawan na maaari pa rin itong gumaling, magbalanse at umunlad. At ngayong nakita mo na ang lahat ng 8 makapangyarihang pagkain at inumin, maglaan tayo ng sandali upang pagsama-samahin ang lahat. At ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano gawing isang pang-araw-araw na routine ang mga sangkap na ito na maaaring tunay na magbago ng iyong buhay. Ang pamamahala sa diabetes, pagpapababa ng masamang kolesterol, at pagpapabuti ng iyong sirkulasyon ay hindi kailangang maging komplikado o nakakalula. Natuklasan mo lang kung paano ang mga simpleng natural na pagkain tulad ng isang dahon, isang kabute, o isang tasa ng tsaa ay maaaring suportahan ang iyong katawan sa mga makapangyarihang paraan. Kung ikaw ay nadidismaya o hindi sigurado kung saan magsisimula, alamin ito. Kahit na ang maliliit na pagbabago, isang bagong sangkap dito, isang pang-araw-araw na ugali doon, ay maaring magdala ng tunay na mga resulta sa paglipas ng panahon. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging pare-pareho, at bawat hakbang na gagawin mo tungo sa mas mahusay na mga pagpipilian sa pagkain ay isang hakbang tungo sa mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at isang mas malakas na puso. Hindi ka nag-iisa dito. Maraming tao ang namumulat sa katotohanan na ang kalikasan ay nagbibigay na ng kailangan ng katawan upang gumaling. Kaya, kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa o nakatulong sa iyong matuto ng bago, mangyaring mag-subscribe sa channel. Ang tanging layunin ko ay suportahan ka ng simple, tapat, at suportado ng agham na mga tips sa kalusugan na ipinakita sa paraang madaling sundin at ilapat, karapatan mong gumanda ang pakiramdam. Sa susunod na video, ihahayag ko ang pinakamalaking natural na pinagmumulan ng collagen. Isang makapangyarihang sikreto upang baguhin ang iyong balat, kasukasuan, at pangkalahatang sigla. I-click at panoorin ito ngayon. Hindi mo gugustuhing makaligtaan ito. Salamat sa panonood at alagaan mong mabuti ang iyong sarili.